Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na natin ang ika-11 bahagi. Tensyonada si Lina habang nakaharap sa conference na iyon. Ang pamilya Garcia at ang kanyang nanay. Umuwi sa nanay niya at sinabi rito ang sitwasyon. Nagpa siya matandang gumawa ng hakbang at heto ang resulta. Isang pulong, isang pag-aareglo. Nailatag na ng kanyang ina ang nais ni Lina at sa palagay niya ay naging marahas iyon. Kaya nagpa siya siyang ipaliwanag ang kanyang panig. Simple lang naman po ang dahilan sa kondisyon ko. Ani Lina, nakatingin kay nanay, sa halip kay Tirso. Hindi niya intensyong ilagay sa ganitong posisyon ng lalaki. Ngunit hindi rin niya inaasahan na magiging hakbang ng kanyang ina. Kung sakali po na magdesisyon si Tirso na pakasalan si Vivian, hindi ko po siguro kayang tumira kasama silang dalawa sa katabing bahay. Siguro naman po, nasa katwiran ako pagdating sa bagay na yon. I'll just take my son then. That's the right thing to do anyway. You can still visit him, ani Tirso. Dahilan para mapatingin si Lina sa binata. Noon lang nakita ni Lina na madilim ang mukha ng lalaki. Nagtatagis ang panga at halatang galit. Talagang gagawin mo kahit alam mong hindi komportable ang bata kay Vivian? Matalas na tanong ni Lina. Wala siyang magagawa kung iyon ang nais ni Tirso. Ngunit halos natitiyak niyang kawawa si Carlito. Masasanay din siya. Katwiran ni Tirso. Sumingit ang nanay ni Lina. Ang ibig mo sabihin ay wala kang balak panagutan yung anak ko? Na ilang taong tumayong ina ng anak mo, tagapagluto mo, kaibigan mo. Hingahan mo ng problema. Gusto mong ilayo ang bata sa nanay-nanayan niya at bigyan ng bagong ina ng gano'n na lang? Abay sadyang magaling ka rin ano? Kung ganyan pala yung desisyon mo, wala na tayong dapat pag-usapan pa rito. Napapahiya lang yung anak ko. Please, sit down. Pakiusap ng nanay ni Tirso sa kabinalingan ng anak. Tirso, I know you don't like to be put on that spot. So I'm giving you until the day after tomorrow to come up with a decision. I'm hoping you'll make an intelligent one. Hindi umimik si Tirso. Binalingan ng ina nito ang nanay ni Lina. Pasensya ka na pero hayaan natin siya makapag-isip. No need. Agaw ni Tirso. Baka bumaling kay Lina. Of course, I will marry you. Of course. Sukat sa sinabi ng lalaki ay nagbago ang ambience. Pagkatapos na nabiglang katahimikan, ay nagkasiyahan ang mga meron na kinabibilangan ng mga kapatid ni Tirso. Maging ang ina ni Lina ay parang inilubog sa isang drum sa kasiyahan at tila nakakita na ngayon ng mga paru-parong nagsasayawan sa ere base sa reaksyon nitong tila nananaginip habang nakangiti. Naitanong ni Lina sa sarili kung siya lamang ba nakakita ng talas sa mga mata ni Tirso. Hindi niya gustong sa ganito mauwi ang lahat. Mas nais niyang bigyan ang lalaki ng pagkakataon na makapag-isip. Mas nais niyang kusang makapag-desisyon si Tirso kung ano ang gusto nitong mangyari sa kanila at hindi iyong dama ni Lina na pipilitan ng lalaki. Parang nabura sa eksena sina Lina at Tirso na magsimula na ang pag-uusap-usap tungkol sa kanilang kasal. Gaganapin iyon makalipas ng 2 linggo. Mismo ang nanay ni Tirso mag-aayos ng kanilang mga legal na dokumento nang hindi na iyon dumaan sa mahabang proseso. Sa lahat ng iyon ay walang nagawa si Lina kundi ang sulyap-sulyapan lamang si Tirso na nanatiling tahimik, tila lulong sa sariling isipan. Hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sila ng sarilinan, maliban na lang na nagkakape na ang lahat at niyaya ni Lina ang lalaki sa hardin. Tirso, gusto kong malaman mong hindi ko inaasahan na ganito yung gagawin ni nanay. Pauna ni Lina. Naihinga ko lang naman sa kanya yung problema ko. Hindi ko inaasahan na kakausapin niya yung nanay mo at hindi ko rin inaasahan na magiging ganito yung sitwasyon nung sinabi ng nanay mo na gusto niya kaming makapag-usap. Right, sambit ng lalaki. Nakahawak sa baba. Madilim pa rin ang mukha. Is there anything else? Pwede mo namang sabihin na hindi mo ako pakakasalan. Nagrebelde ang kalooban ni Lina sa reaksyong ipinakita ng lalaki. Hindi ka naman pinipilit dito, Tirso. Huwag kang umarteng parang ikaw yung biktima. Hindi niya kayang pigilan ng bibig. Siya ang dehado. Siya pa ang parang mali. Oh really? Is what? Oh, you rally the troops. Wala akong ginawang ganon. Protesta ni Lina. Ano akala mo? Dinala ko rito yung nanay ko para gerahin ka? How am I supposed to know? Wika ni Tirso. Sinasabi ko sa iyo yung totoo. Kulang pumutok ang litid ni Lina sa tindi ng gigil niya. I don't believe you, sorry. Pwes, huwag mo kong pakasalan. Right, that
really is an option right now. Sarkastikong balik ni Tirso. I really can't talk to you. Not now. I'm sorry. We'll get married. Don't worry, you're pretty head over it. But I don't think I can talk to you right now. I guess I'll just see you at our wedding. Tumalikod si Tirso at walang nagawa si Lina, kundi ang magtimping umiyak. Galit na galit si Lina at sinasabi ng kanyang pride na ipamukha kay Tirso na ayaw niya magpakasal. Ngunit sa huli ay nanaig ang pangarap niya at ang pag-asa. Nalilito ang lalaki sa ngayon, napipressure lang. Kailangan niyang unawain yon. Kapag lumamig ang sitwasyon, mauunawaan din ni Tirso ang lahat. Baka bukas makalawa, maliwanagan ng binata. Isa iyong malaking pagbabago at hindi magiging patas kung maging siya ay ipipressure nito. Makadama ng ginhawa sa pag-iisang dibdib nila. Darating sila roon, kaunting pasensya na lang ang kailangan. Please Vivian, don't go there. Pakiusap ni Tirso sa dating nobya. Nakahandang sumama sa kanyang babae sa kanilang lugar and it was his wedding day. Inasahan niya ang pakakasalan niya si Vivian, ngunit dahil sa naging takbo ng pangyayari ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Si Lina na ang makakasama niya sa harap ng altar. Patuloy ang pagluha ni Vivian. Noong nakaraang linggo pa nakapagtapat si Tirso sa babae, bagaman sa loob na nakaraang linggo ay madalas silang magkasama. Walang humpay ang pag-uusap nila, ang pag-iyak ni Vivian, ang paghingi niya ng tawad, ang mga planong hindi niya alam kung plano nga ba talaga. Parang nasa loob si Tirso ng pressure cooker. Nagmumula sa bawat panig ng mga suntok at sipa na hindi na niya alam kung saan siya babaling. Hindi maiwan ni Tirso si Vivian. Kahit alam ni Tirso na hindi na tamang mag-usap sila, para naging magkakampi pa sila sa sitwasyon. Hindi rin magiging patas at binabagabag siya ng kanyang konsensya na basta na lang iwan ng ganoon na lang ang babae. Siya nagpaliwanag sa mga kakilala ni Vivian na nakatanggap ng kanilang wedding invitation na hindi natuloy ang kasal. Kaya ngayon, galit sa kanya ang mundo. Siya ang dakilang kontrabida at sa isang banda ay totoo iyon. Nagkamali siya, natukso, at heto ang malaking trahedya sa buhay ng babaeng minsan niyang pinangako ang makakasama habang buhay. Please, muli ay pakiusap ni Tirso. 2 oras na lang at kasal niya na. Hindi na siya aabot doon kung gagamit siya ng kotse. Ngunit nakahanda na ang chopper para sa kanya. Ang kailangan na lamang niyang gawin ngayon ay kumbinsihin si Vivian huwag na sumama pa. I want to see you get married. I want to see it with my own eyes. Baka sakaling kapag nakita ko na, matanggap ko na. Dahil hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Humagulhol si Vivian at agad niyakap si Tirso. Paano niya magagawang sisihin si Vivian gayong ang tagal nilang plinano ng pagpapakasal nila at maging magkasama habang buhay? I'm so sorry. Sambit ni Tirso habang hinahagod ang likod ni Vivian. Just let me come. I promise I wouldn't meddle. I promise. I swear to God, Tirso. Please, I just have to say it. Pinagmasdan ni Tirso si Vivian. Paano niya magagawang tumanggi sa pagsusumamo sa mga mata ng babae? Sa huli ay tumango siya. Binitbit niya ang bag ni Vivian. Saka sila nagtungo sa gusali kung saan naroon ang helicopter. Hindi pa nagtagal ay umiyak ang babae sa gitna ng ingay ng sasakyang panghimpapawid habang nakayakap sa kanya. Nang lumapag sila, kahit paano ay maayos na ang lagay ni Vivian. Naroon si Flor at naghihintay sa kanya. Will you please take her to the hotel? Pakiusap ni Tirso sa kakambal na kunot ang noo, bagaman tumango. May sasakyan ang naghihintay kay Tirso at tumuloy na siya sa wedding venue. Diretso sa groom's room. Inaasahan na niya ang mabigat na tingin sa kanya ng ina. Mukhang nagtitimpi lang ang babae sa pagkahuli niya. Tinulungan siya ng kanyang ama na magbihis. Your mother is mad. Wika ng ama ni Tirso. Mukhang kalmado ang lalaki. Kanina ka pa niya hinahanap. Hindi mo sinasagot yung phone mo. Akala namin kagabi hindi ka aalis. You left early this morning and didn't tell us. Napabuntong hininga si Tirso. Tay, alam niyo naman kung ano yung sitwasyon ko. Hindi ko maiwan si Vivian. In fact, she's here. She's attending the wedding. Are you crazy? Nagmula ang tinig sa pintuan ng groom's room. Naroon ang kanyang ina. What are you doing, Tirso? Kapag binuunan ng babae ang pagtawag sa pangalan niya, ay indikasyon na iyon na galit ito. You plan to ruin your own wedding to spite me? Is that it? Why would I spite you, Nay? Tanong ni Tirso, nabuhay ang kutob na 2 linggo na niyang pilit pinapatay.
Because, nag-iwas ang tingin ng babae. You know I don't like Vivian, and I never did. Pinagmasdan ni Tirso ang babae. Hindi nito nagawang sulubungin ang kanyang tingin. Bigla ay nais niyang tumawa ng mapakla. Ilang araw niyang itinulak palabas ng kanyang sistema ang hinalong planado ang lahat ng ito. Here was the confirmation. Batid ni Tirso na kaya pa niyang talikuran ang kasal. Ngunit paano niya yung gagawin kung ang malaking dahilan kaya siya pumayag ay ang kanyang anak? Napakasimple lang naman ang lahat. Si Lina ang nanay ng kanyang anak. Wala makapagtatanggi ng katotohanan yon. Hindi na kailangan sabihin pa ni Tirso na kahit ano ang gawin ni Vivian, ay hindi magagawa ng babaeng palitan si Lina sa puso ni Carlito. Madaling sabihin kukunin niya na si Carlito, ngunit hindi magiging tama. Hindi rin maaaring iwan niya si Carlito kay Lina. Isang gabi ng pagkakamali at para na ring nagtatag si Tirso ng pader sa pagitan niya at ng kanyang anak na marami lamang niyang tibagin sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Lina. What's worse was the fact that he treated Lina as his friend, a best friend in fact. Ngunit sa halip na unawain siya, marahil bigyan siya ng mahaba pang panahon upang mag-isip. Nagsumbong si Lina sa nanay nito at ang sumunod na nalaman ni Tirso ay kinausap na siya ng kanyang ina at ate na parang isang kriminal. This was a modern shotgun wedding and this was not supposed to happen to him. Parang ang lahat ng hindi dapat mangyari sa kanya ang siyang nagaganap. Una ay ang pagkakabuntis kay Becca at ngayon ay ang pagpikot na ito. This was supposed to happen to the careless twin. Not to him. Nang nakapaghanda na si Tirso ay pinalabas na siya ng silid. Wala nang oras para sa nakaplano sanang pictorial. Dumiretso na siya sa altar. Nagsimula na ang seremonya. Walang ibang maisip si Tirso kundi tensyon. This was supposed to be the happiest day of his life but he was so tense. He was perspiring like a war in church. Naunawaan niyang ang malaking dahilan ay si Vivian na natanawan niyang nasa huling aisle. Nakabelo at marahil umiiyak sapagkat nakayuko ang babae. Naglalakad na ang maid of honor na si Regine. Nakangiti ang babae. Mukhang masaya at kulang na lang magpatalbog-talbog sa galak. Ngunit hindi mahawas ang ngiti nito si Tirso. Napalitan ng musika at pumailan lang ang bridal march. Nagsitayuan ang mga tao. His bride was approaching. Oh God, sambit ni Tirso. Pasulyap-sulyap kay Vivian na ngayon ay nakikita niyang umaalog ang mga balikat. Ano nga ba talaga ang pumasok sa isip niya at pinayagan pa niyang sumama ang babae sa kanyang kasal? Lina was wearing the veil that his mother wore on her wedding day. She was lovely. She looked so pure. And he would have appreciated her beauty if he didn't see Vivian move towards the altar towards him, unveiled now, with tears all over the face and determination written in her eyes. Parang malalaglag ang puso ni Tirso habang nakaantabay sa gagawin ng dating nobya. Sa puntong iyon, kay Vivian nakapako ang kanyang tingin, alerto, salamat at pumesto ang babae sa likod ng mga bridesmaids. Tensyonado pa rin siya ngunit dahil tinabihan ng ate niya, ang babae nakampante siya. Tumingin siya kay Lina. And Lina had murdered her eyes. Malinaw na nakita ni Lina na kay Vivian nakatingin si Tirso. Nang ganap ng makalapit kay Tirso ang bride, ay inabot niya ang kamay nito. Muntik na siyang mapaungol ng bumaon sa kanyang palad ang matatalas na kuko ni Lina. Nilunok niya ang sakit. Humarap sa ministro. At nakadama ng alwa ng maalalang walang sermong ibibigay ang magkakasal. Sa makatuwid, ilang minuto lang niyang kailangan tiisin ang matatalas na kuko ni Lina sa kanyang palad. Dearly beloved, we are gathered here today to celebrate the marriage of Tirso Garcia to Lina. That hurts. Hindi nakatiis na sambit ni Tirso. Please, Lina, don't be childish and stop hurting me. Ngunit sa halip na pakawalan ay lalo lamang dumiin ng mga kuko ni Lina. Tiniis ni Tirso ang lahat at nang sa wakas ay sabihin ng ministrong hagka na niya ang asawa, ay pinakawalan na ng babae ang kanyang kamay. Bahagya niya sinulyapan ng palad. 3 dugo ang gasgas ang naroon mula sa mga kuko ni Lina. Thanks, sarkastikong bulong ni Tirso. Nakangiti upang hindi mahalata ng kamera na nakapalibot sa kanila. Kulang pa yan. Nakangiti rin sambit ni Lina. Pinagtatakpan din ng galit na hindi nito magawang ikubli sa magandang matang bahagyang namamasa. We're off to a great start, don't you agree? Patuloy ni Tirso. Ikaw ang nagdala sa kasal na to ng problema. Hanggang sa huli, gusto mo akong ipahiya. Araw ng kasal natin, nagdrama kayo ni Vivian sa harap, halos ng altar. Salamat sa wedding gift mo.
Hinding-hindi ko malilimutan. Oh, come on. Don't make me the villain here. Hindi ako ng blackmail. Emotional blackmail. Congratulations, you succeeded. Hinawi ni Tirso ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Lina. God, why did he notice that her skin was divine? And that face was still so beautiful despite the anger written there. Her lips were blood red from the lipstick, while the rest of her face was very simple made up. She was stunning, actually so very virginal, except for the red lipstick and the red marks on his palm. Hinawakan ng babae ang pisngi ni Tirso. Nakangiti pa rin. Her words were full of venom. Hindi mo na ako dapat pinakasalan. It's exactly what you want. Mayroong pait na gumuhit sa puso ni Tirso na agad natabunan ng lungkot. Bakit kailangang mauwi sa ganoon ang lahat? They were friends, for God's sake. Of course, she manipulated him. Nagrebelde pa rin ang kalooban niya. Marahil kailangan niyang magbaba ng depensa. Tanggapin na lamang ang lahat ng iyon, ngunit hindi niya magawa. She betrayed him, and she won. Nasaan ang hustisya? Alam mo, kung ganyan pala ang nasa isip mo, dapat hindi na lang tayo nagpakasal. Hindi ito sa pilitan. Shh! Itinaas si Tirso ang belo ni Lina. His wife. His mad wife. They were expecting us to kiss. Ano, pahali ka ba o magtatalo tayo hanggang mamaya? Naglapat ang mga labi ni Lina, ngunit saglit na saglit lang. Isang palabas, tulad ni Tirso. At bigla ay parang nais matawa ni Tirso. Kung hindi lang sa sitwasyon. Bilisan mo. Utos ni Lina. May kinanting kung ano ang damdamin ni Tirso, ang tinura ni Lina. Kaya sa halip na isang simpleng paglalapat ng mga labi, nagpasya siyang tikman at namnamin ng mga labi ng babae. Oh, man, she tasted better than she looked. So much better.